natin ang Panginoon. Tayong lahat ng mga bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. O purihin natin ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ng mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Hindi na mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ng wagas na katapatan, itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang mga ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitin ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napakisiyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo na nga sila ng simbahan at pagdaan din nila sa Persya at Samaria, ibinalita nila ang paghikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid pagdating sa Jerusalem. Malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan. At sinalaysay nila ang lahat na isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo. At sinabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpatulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa ganito,
Sa bahay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin sa pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos na muling matayo. Dito'y umaahon ang lahat ng angkan, lipin na Israel upang pagsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig natin ang bahagi pa rin ng mga huling mga habilin, salita, pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo bago niya iwan ang kaniyang mga disipulo, bago ang kaniyang kamatayan sa Kalbaryo. Sa palagay ko nga po, nangyari ang pangungusap na ito, ang pakikipag-usap na ito, pagkatapos ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang mga disipulo. Hindi natapos sa hapagkainan ng kanilang mga kwentuhan, ipinagpatuloy pa nila yan. Para lang din tayo. Hindi natatapos sa mesa ang pag-uusap. Kahit nakatayo na tayo, nag-uusap pa rin tayo. Lalong-lalo na sa pagkakataong ito, nalilisan na si Kristo. Siyempre, marami siyang gustong ihabilin, sabihin sa kanyang mga disipulo. Isa na nga po dito ang narinig nating ebanghelyo kung saan sinasabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na kahit wala na siya physically, ay manatili sana sila sa pag-ibig sa mga utos niya upang patuloy silang mabuhay talaga tulad ng sanga na nakakabit sa puno. Kasi celebrate lang natin nung isang linggo ng Good Shepherd Sunday, kung saan dinescribe ni Kristo ang kanyang relasyon sa atin na parang relasyon
ng mabuting pastor sa kanyang mga tupa. Ayos yon. Pero sa palagay ko, sa puntong ito, mas pinalalalim ng Panginoon yung relasyon na yon. Sapagkat kung isipin po natin, ang tupa ay pwede pa rin mabuhay kahit malayo sa pastor. Ang tupa ay pwede pa rin mabuhay kahit mahiwalay sa pastor. Pero hindi ang sanga sa puno. Diba? Kapag yan ay naihiwalay sa puno, patay na yan. At ganun din tayo kung tayo mahihiwalay sa Panginoon. Oo, kung minsan, yung mga sanga na naihiwalay sa puno, parang buhay pa, pero patay na yon dahil hiwalay na sa puno. Katulad ng mga bulaklak na narito, nakikita ninyo, di ba? Parang fresh. Pero patay na yan. Kasi wala na sa puno niya yan eh. Hiwalay na sa puno niya eh. Ganon din tayo. Ganon din ang tao. Pwedeng parang buhay pa, parang okay naman ang buhay kasi wala namang sakit. Masaya naman daw. Getting by. Pero kung ang buhay na yan ay hindi nakakonekta sa Panginoon, patay na yan. Spiritually, patay na yan. At wag po nating smallin yung kamatayan yan sapagkat ang Panginoon mismo ang siyang nagsabi sa atin, wag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan pero hindi nakapapatay ng kaluluwa. Ang katakutan ninyo ay ang Diyos na po pwedeng magpahamak hindi lamang sa katawan kundi pati na sa kaluluwa sa impyerno. And that speaks about separation from God. Yun yung kamatayang yun na tinutumbok ng persikulong yun. At kahit dito pa lamang sa lupa, pwede na rin nating maranasan yun. Kung tayo ay wala sa estado ng grasya, kung tayo hiwalay talaga sa Diyos, pwedeng tayo gumagalaw at humihinga, pero sa totoo lang, patay na tayo o namamatay na tayo sa ating kaluluwa. It's just a matter of time na yung mga patay ng bulaklak na yan ay malantang ng talaga. Mapapatunayan mo, patay na nga noon pa. Kung minsan, ganun din ang tao. Darating ang pagkakataong magkakaalaman na matagal na tayong patay sa kaluluwa dahil tayo ay hindi konektado sa Diyos talaga. And so, paano nga ba natin malalaman kung tayo buhay nga at nakakonekta kay Kristong nagbibigay ng buhay? Nagbigay siya ng 2 palatandaan sa ating ebanghelyong napakinggan. Una, dapat tayo namumunga. Ang sinasabi ditong bunga ay yung bunga ng Espiritu Santo na sinasabi sa Galatians 5:22 ni San Pablo at tulad ng goodness, gentleness, forbearance, self-control, love, joy, peace. Dapat meron tayo ng lahat ng yan. Kasi po pwede natin sabihin, Father, meron akong love pero wala akong joy. Meron akong peace pero wala akong self-control. Hindi po pwede yun. Mapansin po sana ninyo, ang sabi ni San Pablo ay ang bunga ng Espiritu Santo. Hindi sinabing ang mga bunga. Singular. Fruit of the Spirit. Hindi fruits of the Spirit. So ibig sabihin, dapat lahat tayo. Meron ng lahat ng ito. They should all be taken as one. Isa lang dapat ang mga yan. Dapat lahat tayo meron ng lahat ng yan. In as much as mahalaga ang lahat ng yan at magkakaugnay ang mga yan. Ang pangalawang palatandaan na tayo nakakonekta sa Diyos, answered prayers. Yes. Yung mga dinirinig na panalangin ng Diyos. Kaya't ang isa ring palatandaan na hindi tayo nakakonekta sa Diyos, yung mga hindi dinirinig na panalangin ng Diyos. Marami ba tayong mga panalangin na hindi dinirinig ng Diyos? O ibig sabihin nun, hindi talaga tayo nakakonekta sa Diyos. Nagsisimba lang tayo, nagdarasal lang tayo, pero talagang hindi tayo nakakonekta sa Kanya. Nevertheless, wag po nating isipin na masungit ang Panginoon. That God is like, hindi ka konektado sa akin, hindi ka close sa akin, hindi ko pakinggan ang iyong mga panalangin. Hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari, kaya marami tayong unanswered prayers, ay sapagkat hindi nga po tayo nakakonekta sa Diyos. Pero hindi dahil masungit ang Diyos, kundi dahil hindi natin hinihiling sa panalangin ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi alam ninyo, kapag tayo nakakonekta sa Diyos, so parang ganon, one mind with God, magsisynchronize na yung kalooban ng Diyos at kalooban natin. Maipapattern natin ang ating kalooban, ang ating will sa kalooban at will ng Diyos. Kaya kapag tayo nagdasal, ang hihilingin natin ay siguradong naaayon na sa kalooban ng Diyos. Therefore, magiging answered prayers yan sapagkat ayon sa kalooban ng Panginoon yun. Besides, ang panalangin ay hindi upang baguhin natin ang kalooban ng Diyos para sa atin, kundi upang i-pattern natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos para sa atin. So,
At tulad ng napag-usapan natin noong karang Lunes, real talk. Nire-real talk tayo ng Panginoon ngayon. Manatili tayo sa Kanya kung gusto nating mabuhay talaga. Dalawang palatandaan, kung tayo nga ba'y buhay at hindi gumagalaw, tumihinga lang. Una, tayo na ba'y namumunga? May love ba tayo? May joy ba tayo? May peace ba tayo? May forbearance ba tayo? May kindness? May gentleness? May self-control ba tayo? All taken as one. At marami ba tayong mga answered prayers? Sapagkat kung wala yung palatandaan ng mga yan, hindi pala talaga tayo nakakonekta pa sa Panginoon. Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa, ha? Sapagkat maliwanag naman ang sinasabi sa mabuting balita, itatapon at matutuyo yung hindi nananatili sa Kanya. Hindi naman sinabing itatapon at matutuyo yung maraming mga unanswered prayers, yung maraming mga hindi namumunga. Hindi. So hindi porke hindi tayo namumunga at marami tayong unanswered prayers, ay dapat na tayo mawala ng pag-asa. Basta, heed God's call, Jesus' call, na tayo manatili sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, sa puso natin. At yung pamumunga at mga answered prayers ay magiging madali na lang dahil ito ay magiging epekto ng pagkonekta natin sa Panginoon natin. I'm telling you this kasi baka ma-discourage kayo eh. Baka dun sa dalawang palatandaan, ay, di ako nakapamumunga, wala pa akong love, joy, peace, kindness, gentleness, forbearance. Ay, marami pa akong unanswered prayers. Eh baka mawalan tayo ng pag-asa. Wag. Nabubuhay pa naman tayo, may pag-asa pa eh. At kaya nga tayo nire-real talk ng Panginoon eh. Lapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin siya sa buhay natin, sa puso natin. Para tayo makapamunga. At para makita natin kung paano dinggin ng Diyos ang panalangin natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong manatili sa iyo. Upang anuman ang maging mga problema sa buhay ko, ay manatili akong buhay. Manatili akong mayroong kapayapaan, kagalakan, pagmamahal, upang patuloy akong mamunga at upang patuloy kong masunod ang iyong kalooban sa aking buhay upang hindi ako pasamain ng mga masamang pangit na nangyayari sa akin at upang makita ko na mag-manifest ang mga panalangin hinihingi ko sa iyo. Tulungan mo po akong manatili sa kalooban mo, sa pagmamahal mo, sa grasya mo, sapagkat wala akong magagawa kung ako'y malayo sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Pasalamatan siya. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Dapat siya
sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sa inaakala mo, sa gusto mo. Higit pa dyan ang balaki ng Diyos para sa iyo. Basta manatili ka, good things happen to those who patiently wait. Lalong-lalo na sa mga naghihintay sa Diyos, sa mga nananatili sa Diyos, sa anuman ang mangyari, naninindigan para sa Diyos. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasalawang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw o kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat, siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay na siyang katauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na sana ang aming ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa duso at ihadya mo kami sa namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal. Maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, plan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ibang mga simbahan, mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ang Panginoon na po ang bahalang kumanti sa inyong kabutihan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazareth. Salamat po.